Ang panginginig ng aking mga daliri ay tila sumasabay sa mabigat na patak ng ulan sa labas ng bintana habang nakatitig ako sa dalawang pulang guhit sa maliit na stick na hawak ko. 12 taon ng pangarap, 12 taon ng paghihintay. At sa wakas ay narito na ang simula ng aming pamilya. Ngunit ang bawat tibok ng aking puso ay biglang naging yelo nang marinig ko ang halakhak mula sa kabilang silid ang boses ni Gabriel na may kasamang matinis na tawa ng babaeng nagngangalang Nicole. Hindi ako pumasok kaagad. Nakatayo ako sa labas ng sarili kong kwarto, nakikinig sa mga salitang dumudurog sa bawat hibla ng aking kaluluwa, habang ang aking asawa ang lalaking pinagsilbihan ko ng buong tapang at tapat ay buong pagmamalaking ipinagmamalaki sa kanyang kirida kung paano niya ako ginawang sunod-sunuran. Ang bawat pangungusap ay tila latigo na humahampas sa aking pagkatao, pinatutunayan na ang lahat ng aking sakripisyo, ang pag-ubos ko sa sarili ko para lamang umangat siya sa kanyang ranggo sa militar, ay isa lamang malaking biro sa kanilang dalawa. Para sa career ko ito, Ana, huwag kang makasarili dahil kung hindi dahil sa mga dokumentong dadalhin mo ngayon sa korte para sa ating diborsyo at sa paglilipat ng lahat ng ari-arian kay Nicole, hindi kailanman ibibigay sa akin ang posisyon ng pagiging general. Ang tinig ni Gabriel ay umalingaw sa tahimik na gabi puno ng kasakiman at walang katapusang pagpapanggap. Hindi na ako naghintay pa. Itinulak ko ang pinto ng may kalmado at nakakakilabot na katahimikan ang mga mata ko ay tuwid na nakatingin sa kanilang dalawa. Nagulat na napatayo mula sa kama si Nicole ay nagbalot agad ng kumot habang nagpapanggap na umiiyak sa tabi ng aking asawa. Inihagis ko ang mga papel sa kanyang mukha. Ang mga puting pahina ay lumipad tulad ng mga patay na dahon sa loob ng silid bago bumagsak sa kanyang paanan. Pumirma ka na, Gabriel. Ang malamig at walang buhay kong tinig ang bumasag sa tensyon sa silid habang ang aking mukha ay nanatiling yelo sa harap ng kanilang kahit na anong pagpapanggap. Tumitig siya sa akin, nagtataka kung bakit wala akong luha, kung bakit wala akong sigaw na ibinigay sa kanila bago niya sa pilitang kinuha ang panulat at inilagay ang kanyang pirma na may kasamang ngisi ng isang taong naniniwala na nalinlang niya ang buong mundo. Ngunit habang tumatalikod ako palayo sa silid na iyon, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas ng bintana, alam ko na ang babaeng pumasok sa bahay na ito, 12 taon na ang nakararaan, ay tuluyan ng namatay sa gabing ito at ang natira lamang ay ang simula ng isang bagong bagyo na yayanig sa kanilang lahat. Hindi ako lumingon. Sa bawat hakbang ko palayo sa bahay na naging kulungan ko, ng 12 taon, unti-unting tinatangay ng malakas na agos ng ulan, ang bawat alaala ng pagiging sunod-sunuran. Ang suot kong manipis na tsinelas ay agad na basa, ngunit ang lamig na nanunuot sa aking mga paa ay walang-wala kumpara sa yelong namuo na sa aking dibdib. Sa dulo ng kalsada isang itim na sasakyan, ang naghihintay ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang manunila sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang matandang lalaki na may tindig na tila isang matibay na nara. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Si Lolo Manuel, ang dakilang maestro ng heredero ng Kidlat, ang martial arts clan, na kinalimutan ko dahil lamang sa bulag na pag-ibig sa isang lalaking walang dangal. Uwi na tayo, Ana, ang kanyang maikling sambit na may kasamang autoridad na nagpatahimik maging sa ingay ng kulog. 12 taon ang lumipas sa loob ng isang iglap sa gitna ng kabundukan ng Rizal. Doon sa loob ng aming ancestral dojo, hindi luha ang aking ibinuhos, kundi pawis at dugo. Sa bawat hampas ko sa matigas na kahoy na sandigan, iniisip ko ang mukha ni Gabriel. Sa bawat sipa na nagpayanig sa buong paligid, binubura ko ang bawat bakas ng kahinaan na itinanim niya sa aking isipan. I relearned how to breathe, how to strike, and how to survive. Hindi na ako ang babaeng marupok. Ako na ang talim na hinasa sa loob ng higit isang dekada ng pagtitiis. Sa gitna ng aking pagsasanay, isinilang ko ang kambal sina Leo at Luna. Sila ang aking pinakamalakas na sandata at pinakamalalim na lihim. Sa murang edad, ang kanilang mga galaw ay tila kidlat na humahawi sa hangin, dala ang dugong mandirigma ng aking mga ninuno. Habang pinapanood ko silang magsanay sa ilalim ng init ng araw, alam kong wala silang bakas ng dumi ng kanilang ama. They are mine and they are excellence personified. Ngunit hindi lamang katawan ang aking hinasa.
Sa tulong ng koneksyon ng aming clan and sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa, itinayo ko ang pangalang Victoria. Ginamit ko ang bawat sentimo ng mana na itinago ni Lolo para sa akin upang pasukin ang mundo ng pananalapi. I built an empire from the shadows, making sure that one day I would own the very air that Gabriel breathes. The colonel is busy celebrating his stolen glory, while I am here calculating the exact moment of his downfall. Isang umaga pumasok si Lolo Manuel sa aking silid habang tinitingnan ko ang listahan ng mga sponsor para sa National Martial Arts Tournament. Handa na ang lahat, Ana. Gabriel is hosting the event. He's betting everything on this to get his promotion. Aniya, isang matalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na ang sandaling hinihintay ko. It's time to show the world that a diamond is only formed under extreme pressure, and Gabriel is about to be crushed by the very stone he tried to break. Mula sa 45 palapag ng aking opisina sa Makati, ang buong syudad ay tila isang maliit na laruan sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga ilaw ng sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na nagkakarera, walang kaalam-alam sa bigat ng hanging dala ko. Nakaupo ako sa aking silya, nayari sa pinakamahal na balat, suot ang isang itim na business suit na kasing talas ng aking mga desisyon. 12 taon, ang bawat segundo ng bawat taon na iyon ay nakaukit sa aking utak, tila isang utang na may napakataas na interes na ngayon ay handa ko ng sisingilin. Pumasok ang aking sekretarya na si Mia dala ang isang makapal na folder. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay nagbibigay ng ritmo sa katahimikan ng silid. Madam Victoria, the military committee is calling again, especially Colonel Gabriel Baltazar. He's very persistent. Sabi niya, ikaw na lang daw ang inaasahan nilang platinum investor. Para sa National Martial Arts Tournament, ulat niya sa isang profesional na tono. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata na nananatiling kasing lamig ng asero. Kinuha ko ang folder at binuklat ang mga dokumento sa loob. Naroon ang mukha ni Gabriel, mas matanda, may mga bagong medalya sa dibdib, ngunit ang mga mata ay bakas pa rin ang parehong kasakiman at kayabangan na sumira sa akin noon. Ayon sa report, kailangan niya ang investment ko para maisalba ang kanyang reputasyon. Nagwaldas siya ng pondo ng gobyerno sa mga proyektong nauwi sa wala at ang tournament na ito ang huling barahan niya para maging general. He's drowning, and he thinks I'm his life vest. How pathetic. Schedule a meeting with them, Mia. Pero huwag muna ngayon, hayaan mo siyang maghintay. Hayaan mo siyang maramdaman ang takot na mawalan ng lahat. Utos ko habang dahan-dahang pinaglalaruan ang isang mamahaling panulat. Ang bawat salita ko ay may bigat ng autoridad, malayo sa boses ng babaeng nagmakaawa sa kanya 12 taon na ang nakararaan. Sa mundo ng finance, kilala ako bilang Dragon Lady. Walang awa, walang emosyon. Tanging resulta lamang ang mahalaga. Maya-maya ay may inilapag si Mia na isang eleganteng sobre sa aking mesa. Ginto ang gilid nito at may selyo ng militar. Invitation, Madam, it's the annual military charity gala this Friday. Halos lahat ng matataas na opisyal ay nandun kasama na ang pamilya Balthazar. This is the perfect stage for the initial announcement of the investor. Hinawakan ko ang sobre, dinarama ang tekstura ng papel na tila bahawak ko na ang leeg ni Gabriel. Tumayo ako at lumakad patungo sa malawak na bintana. Ang reflection ko sa salamin ay hindi na ang sugatang si Ana, kundi ang nagniningning at matigas na si Victoria. Ang aking pagbabalik ay hindi isang simpleng muling pagkikita. Ito ay isang pagsakop. It's not just about revenge anymore. It's about reclamation. Ang bawat karangalan na ninakaw niya, ang bawat luhang ibinuhos ko, ay babalik sa kanya ng may kasamang bagsik. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay puno ng nakasusilaw na liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier. Ngunit sa aking mga mata, ang lahat ng ito ay tila isang entablado lamang para sa mga huwad. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang singaw ng alak ay humahalo sa hangin kasama ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga platong porselana at ang marahang yabag ng mga sapatos sa makintab na sahig. Suot ko ang isang hating gabing asul na gown na gawa sa seda, na bumabalot sa aking katawan na tila isang balute. Ang bawat diamante sa aking leeg ay nagniningning, ngunit ang aking paningin ay nakapako sa lalaking nasa kabilang dulo ng bulwagan. Naroon si Gabriel, suot ang kanyang puting full dress uniform na puno ng mga medalya.
Sa tabi niya ay si Nicole na halos malunod na sa alahas. Suot ang isang pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon. Nakikipagtawanan sila sa mga matataas na opisyal. Tila mga hari at reyna ng isang kahariang itinayo sa kasinungalingan. Nang pumasok ako dahan-dahang humupa ang ingay ng usapan. Ang bawat mata ay bumaling sa akin isang dayuhan sa kanilang mundo, ngunit may dalang aura na hindi nila kayang baliwalain. Madam Victoria, isahan mo naman kaming pansinin. Ang boses ng isang general na lumapit sa akin kasama si Gabriel. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hindi dahil nakilala niya ako, kundi dahil sa pagkamangha sa babaeng nasa harap niya. Pagkaraan ng 12 taon, ang mukha ni Ana ay nabaon na sa kanyang limot, pinalitan ng imahe ng isang makapangyarihang bilyonaryo na kailangan niya para sa kanyang promotion. Colonel Gabriel Baltazar Sir Pag. Pakilala ng General. Lumapit si Gabriel, kinuha ang aking kamay at marahan itong hinalikan. Ramdam ko ang init ng kanyang balat, isang haplos na dati ay nagpapatibok ng aking puso, ngunit ngayon ay nagbibigay lamang ng matinding pandidiri. Isang karangalan na makilala ang tanyag na Victoria ng Makati. I've heard so much about your brilliance, madam. Your support for the tournament would be legendary, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pambobola at charm na dati niyang ginagamit para paikutin ako. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, isang tingin na walang halong emosyon. Legendary, I hope so, Colonel. I am very particular about my investments. I only fund those with real merit, not just borrowed glory, ang aking malamig na sagot. Nakita ko ang panandaliang pagkislap ng pagkabigla sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Habang nag-uusap kami, sumingit si Nicole. Ang kanyang mga kamay ay agad na kumapit sa braso ni Gabriel na tila ba natatakot siyang magawan. Good evening, madam. I am Nicole, Gabriel's wife. Napakaganda niyo po sa malapitan, sabi ni Nicole. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit bakas ang insecurity. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang pa, isang mapanghusgang tingin na nagpaliit sa kanyang pagkatao. Thank you, Mrs. Baltazar. Your husband is quite persistent. I admire men who know how to beg for what they want. Ang mitya ng aking pang-uuyam. Namutla si Gabriel habang si Nicole ay tila nabulunan sa kanyang sariling laway. Bago pa man sila makasagot, dahan-dahan akong lumapit sa tenga ni Gabriel, sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking hininga. Nice medals, Colonel. Are they earned or stolen from someone who once believed in you? Bulong ko sa isang tono na tanging siya lamang ang makaririnig. Bago pa siya makakilos, tumalikod na ako at naglakad palayo. Iniwan silang nakatayo sa gitna ng bulwagan na tila mga estatwa ng kahihiyan. Ang aong panulat sa aking kamay ay tila isang kumpas ng maestro habang pinipirmahan ko ang mga dokumentong magpapabagsak sa mga lokal na bangkong nagbibigay ng pautang kay Gabriel. Sa bawat lagda, isang pintuan ang sumasara para sa kanya. Pinanood ko ang pagpatak ng tinta sa papel, iniisip ang bawat sentimong pinaghirapan ko noon na winaldas niya para sa luho ng kanyang kerida. Ngayon ang bawat sentimong iyon ay babalik sa akin, ngunit sa anyo ng kanyang pagkakaubos. Madam Victoria, tumatawag muli si Colonel Baltazar. Pang-10 beses na ito sa loob ng isang oras. Ulat ni Mia, ang kanyang tinig ay may halong amusement. Mukhang hindi na siya mapakali dahil biglang na-freeze ang kanyang personal credit lines para sa tournament preparations. Hayaan mo siyang tumawag hanggang sa mapagod siya, Mia. I want him to feel the walls closing in, ang aking maikling sagot. Habang tinitingnan ng isang maliit na puting sobre sa aking mesa, sa loob nito ay ang resulta ng investigasyon ng aking mga pribadong tao. Ang tinatawag na heart condition ni Nicole ay isang malaking sarswela. Walang sakit ang babaeng iyon, tanging isang magaling na aktres na gumagamit ng peking reseta at bayarang doktor upang panatilihing nakagapos ang atensyon ni Gabriel sa kanya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng aking opisina ng walang pahintulot. Pumasok si Gabriel, gugusot ang uniforme at bakas ang puyat sa kanyang mga mata. Wala na ang kislap ng isang colonel. Ang tanging naroon ay ang mukha ng isang lalaking nalulunod sa utang. Victoria, ano ang ibig sabihin nito? Bakit pinutol ng mga bangko ang suporta sa tournament sa utos ng iyong kumpanya? May kasunduan tayo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Tumingin ako sa kanya mula sa aking kinauupuan. Hindi man lang nagbago ang posisyon ng aking katawan.
Business is business, Colonel. Ang iyong credit score ay bumagsak dahil sa mga maling lifestyle choices at hindi maipaliwanag na gastusin ng iyong asawa. My firm does not invest in high-risk liabilities. Ang aking malamig na tugon. Ang bawat salita ay tila isang hiwa ng scalpel tumpak at walang halong emosyon. Liability, si Nicole ay may sakit. Kailangan ko ng pera para sa kanyang operation at para sa tournament. Sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa aking mesa na lumikha ng isang mabigat na tunog sa silid. Sa gitna ng kanyang pagwawala, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Speakerphone. Ang boses ni Nicole ay pumaimbulog, puno ng hikbi at tila malapit ng mamatay. Gabriel, ang puso ko. Hindi ako makahinga. Bilisan mo ang mga gamot ko. Tumingin ako kay Gabriel na tila ba nakakita ako ng isang nakakaawang insekto. Go, Colonel, takbo na sa iyong asawa. Pagkatapos ng lahat ang kanyang sakit, ang tanging dahilan kung bakit mo sinisira ang iyong career. Diba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumalikod si Gabriel at nagmamadaling lumabas, iniisip na ang kanyang asawa ay naghihingalo. Pagkaalis niya, tinawagan ko ang aking contact sa loob ng kanyang opisina sa kampo. Ipadala mo na ang sobre sa desk niya ngayon din. Siguraduhin mong mababasa niya ito bago siya makarating sa ospital. Utos ko, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa aking bintana. Alam ko na ang susunod na paghaharap namin ay hindi na tungkol sa pera. It will be about the total destruction of his trust in the woman he chose over me. Ang lihim na naglalaman ng katotohanan tungkol sa peking sakit ni Nicole ay tila isang bombang naghihintay na sumabog sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang National Martial Arts Academy ay nababalot ng amoy ng pawis liniment at ang matikas na disiplina ng mga sapatos na humahampas sa makintab na sahig ng dojo. Sa loob ng malawak na silid na ito, kung saan ang bawat sigaw ng mga estudyante ay tila isang panata ng katapatan tahimik na nakatayo sina Leo at Luna. Nakasuot sila ng puting uniforme, ang kanilang mga itim na sinturon ay nakatali ng mahigpit, isang simbolo ng kanilang dugong mandirigma na itinago ko sa loob ng 12 taon. Pinapanood ko sila mula sa balkonahe, suot ang aking salamin sa mata, habang ang aking puso ay naglalaban sa pagitan ng pagmamalaki at ng puot na nananatili sa aking kaibuturan. Sa kabilang dulo ng dojo, pumasok ang isang batang lalaki na may mapagmataas na lakad. Si Xander, siya ang anak ni Gabriel kay Nicole, ang batang pinalaki sa luho at sa maling paniniwala na ang kapangyarihan ng kanyang ama ay sapat na upang pagtakpan ang kanyang kakulangan sa galing. Tabi, hindi niyo ba alam kung sino ang dadaan? Ang boses ni Xander ay umalingaw-ngaw sa silid, puno ng kayabangan, habang itinutulak niya ang isang mas maliit na estudyante. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Luna. Ang kanyang mga mata na kinuha ang talas ng aking mga ninuno ay kumislap sa galit. Ngunit bago pa siya makakilos, humarang na si Leo. Ang sahig na ito ay para sa mga mandirigma, hindi para sa mga bully. Ang malamig na tinig ni Leo ay bumasag sa ingay ng paligid. Ang kanyang boses ay tila isang eko ng boses ko, kalmado, diretso at walang takot. Tumawa ng nakakaloko si Xander kasama ang kanyang mga alipores. At sino ka naman, isang hamak na scholar na walang pangalan? My father is Colonel Gabriel Baltazar. One word from him, and you and your sister are out of this academy. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit dahil sa pangangahas ng isang nobodies na kalabanan siya. Hindi kumurap si Leo. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang leon na naghahanda sa pag-atake. Colonel Baltazar, ang pangalan ng ama mo ay hindi makakapagpanalo sa iyo sa loob ng ring. Dito ang tanging mahalaga ay ang iyong kakayahan, hindi ang iyong koneksyon, muling sagot ni Leo. Ang tensyon sa loob ng dojo ay tila kuryenteng dumadaloy sa bawat sulok, sapat na upang mapatigil maging ang mga instruktor sa kanilang ginagawa. Dahil sa matinding kahihiyan, biglang sumugod si Xander. Isang mabilis ngunit padalos-dalos na suntok ang kanyang ibinato. Ngunit sa isang iglap, bago pa man dumapo ang kanyang kamao, umiwas si Leo nang may katumpakan na tila ba bumagal ang oras. Gamit ang isang simpleng galaw ng kanyang kamay, sinalag niya ang braso ni Xander at itinulak ito ng bahagya sapat na upang mawalan ng balanse ang anak ni Gabriel at bumagsak ng pasubsob sa banig. Ang malakas na tunog ng katawan ni Xander na tumama sa sahig ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan sa buong academy.
Namutla si Sander habang pilit na bumabangon ang kanyang ego, ay durog sa harap ng lahat ng mga estudyante. Sa sandaling iyon, pumasok si Gabriel sa pinto ng dojo suot ang kanyang uniforme sakto para makita ang kanyang golden sun na nakaluhod sa paanan ng aking anak. Nagtagpo ang aming mga mata ni Gabriel mula sa malayo. Hindi niya alam na ang batang nagpabagsak sa kanyang anak ay ang sarili niyang dugo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi mula sa balkonahe. Lumapit si Xander sa kanyang ama nagsusumbong at humihingi ng hustisya. "Dad, he attacked me. I want him expelled," sigaw ng bata. Tumingin si Gabriel kay Leo nang may matinding galit ang kanyang awtoridad ay ginagamit upang takutin ang aking anak. "Sino ang nagturo sa iyo na saktan ang anak ko?" Ang kulog na boses ni Gabriel ay yumanig sa silid. Ngunit bago pa man makasagot si Leo, dahan-dahan akong bumaba mula sa balkonahe. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila isang babala. "I taught him, Colonel," yung aking tinig ay malamig na bumasag sa kanyang pananakot. At sa pagkakaalam ko, ang academy na ito ay nagtuturo ng pagtatanggol sa sarili, hindi ng pagpapaubaya sa mga batang walang disiplina. Napatitig si Gabriel sa akin, ang kanyang galit ay napalitan ng pagkalito at takot nang makita ang platinum investor na nagtatanggol sa isang hamak na estudyante. Ngunit ang mas matinding pasabog ay nagmula kay Sander na sa gitna ng kanyang pagkapahiya ay sumigaw ng isang hamon. "Next week sa national selection, I challenge you to a formal duel. If you lose, you and your sister will leave this country forever." Ang amoy ng mamahaling Chang Chino ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng aking private suite sa Manila Hotel. Nakaupo ako nang tuwid pinapanood ang bawat galaw ni Nicole na nasa harap ko ngayon. Suot niya ang isang puting bestido na tila nagbibigay sa kanya ng imahe ng isang anghel, ngunit sa aking mga mata, ang tanging nakikita ko ay ang isang ahas na nagpapalit ng balat. Ang kanyang mga mata ay mapungay, pilit na nagpapakita ng kahinaan na dati niyang ginagamit upang nakawin ang atensyon ng aking asawa. "Ana, o Victoria, hindi ko na alam kung ano ang itatawag ko sa iyo." Ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong puno ng pekeng pait. "Bakit mo ba kami ginaganito? 12 taon na ang nakalipas. Masaya na kami ni Gabriel. Bakit kailangan mo pang bumalik at sirain ang lahat ng pinaghirapan namin?" Hindi ako sumagot. Pinanatili ko ang aking katahimikan habang dahan-dahang iniikot ang tasa sa aking mga daliri. Ang katahimikan ay isang sandata na hindi alam ni Nicole kung paano labanan. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kanyang pasensya sa likod ng kanyang mapanlinlang na ngiti. "Wala ka bang sasabihin, ganyan ka na ba kamanhid?" Muli niyang tanong habang ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig isang bahagi ng kanyang sarswela. Biglang tumayo si Nicole. Sa isang iglap, kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa at ibinuhos ito sa kanyang sarili. Hindi pa siya tumigil. Marahas niyang itinulak ang sarili patungo sa gilid ng matigas na mesa na gawa sa mahogany sapat na upang lumikha ng isang malakas na tunog ng pagtama ng katawan sa kahoy. Ang kanyang pagbagsak sa sahig ay sinundan ng isang matinis na tili na tila babiktima siya ng isang matinding karahasan. Eksaktong bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel, bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Nang makita niya si Nicole na nakahandusay sa sahig umiiyak at may pasa sa braso, ang kanyang galit ay tila isang bulkan na sumabog. "Victoria, ano ang ginawa mo sa kanya?" sigaw ni Gabriel habang nagmamadaling lumapit kay Nicole upang alalayan ito. "Gabriel, ayoko na. Gusto ko nang umuwi. Huwag mo na siyang kausapin." Hikbi ni Nicole, isinusuksok ang kanyang mukha sa dibdib ni Gabriel na tila isang takot na bata. "Sinasaktan niya ako?" Sinabi niya na hindi niya titigilan ang pamilya natin hanggat hindi tayo nagdurusa. Tumingin sa akin si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Akala ko ba nagbago ka na? Akala ko ba ang tagumpay mo ay dahil sa iyong talino? Pero isa ka pa rin palang malupit na babae. Handa ka bang manakit ng taong may sakit para lamang sa iyong higanti?" Tumayo ako ng dahan-dahan, hindi man lang nagugulo ang aking buhok o ang aking aura. Tiningnan ko sila na parang nanonood ng isang murang dula sa television. "Your wife is a better actress than a human being, Gabriel." Ang aking malamig na tugon. "At ikaw bilang isang opisyal ng militar ay masyadong madaling malinlang ng isang mahinang klase ng pag-arte." "Tamanag," sigaw ni Gabriel habang binubuhat si Nicole paalis ng silid. Huwag ka nang lalapit sa amin."
ang investment na kailangan ko. Isaksak mo sa baga mo. Hahanap ako ng ibang paraan, pero hindi ko hahayaan na saktan mo ang asawa ko. Nang tuluyan na silang makalabas, isang maliit na tunog ng pag-click ang narinig sa ilalim ng aking mesa. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang screen. Mula sa isang maliit na butas sa flower vase, kitang-kita sa high-definition na video ang bawat galaw ni Nicole mula sa pagbuhos ng tubig sa sarili hanggang sa sadyang pagbangga sa mesa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Maaari ko itong ipakita kay Gabriel ngayon din, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Gusto ko munang makita silang magdiwang sa kanilang akalang tagumpay. Gusto kong panoorin si Nicole na lalong mabaon sa kanyang sariling mga kasinungalingan hanggang sa wala na siyang mataguan. Mia, Paul, tawag ko sa aking sekretarya sa intercom. Siguraduhin mong ang mga tabloid ay makakakuha ng impormasyon tungkol sa insidente ngayon. Pero gawin mong pabor kay Nicole. Palabasin mong ako ang kontrabida. Madam, bakit takhang tanong ni Mia? Dahil mas masarap panoorin ang pagbagsak ng isang tao kapag nasa pinakamataas na silang bahagi ng kanilang ilusyon. Ang aking huling sagot bago ko pinatay ang tawag. Ang bawat patak ng ulan sa malawak na bintana ng opisina ni Gabriel sa kampo ay tila mga martilyong tumatama sa kanyang sentido. Sa harap niya, ang mga dokumento ng kanyang promotion ay nakatiwangwang mga pirasong papel na wala ng halaga dahil sa pagbawi ng suporta ng mga pangunahing bangko. Ang kanyang pangarap na maging general ay unti-unting naglalaho, tila usok na tinatangay ng hangin. Ngunit hindi ang pera ang dahilan ng kanyang panginginig. Ito ay ang puting sobreng ipinadala ni Victoria na kanina pa nakabukas sa kanyang mesa. Sa loob ng sobre ay ang katotohanang pilit niyang tinalikuran. Ang mga medical records ni Nicole mula sa 3 magkakaibang ospital, lahat ay nagsasabing walang anumang diferensya ang puso ng kanyang asawa. Ang mga reseta ay peke at ang doktor na nagpapatunay sa sakit nito ay binayaran lamang. Ang bawat sentimong kinuha niya sa kaban ng bayan upang ipagamot si Nicole ay napunta lamang sa mga luho at mamahaling gamit ng babae. Hindi ito maaari. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay basag habang hinahawakan ng kanyang ulo. Ang maskara ng pagiging perpektong asawa ni Nicole ay gumuho na sa kanyang paningin, ngunit ang mas masakit ay ang realization na dahil sa kasinungalingang ito, sinira niya ang buhay ng isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya 12 taon na ang nakararaan. Hindi na siya nakapaghintay. Nilisan niya ang kampo at pinaharurot ang sasakyan patungo sa penthouse ni Victoria. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, tila bumalik ang kanyang gunita sa gabing pinalayas niya si Anna. Ang parehong lamig, ang parehong ulan, ngunit ngayon siya na ang nasa labas basang-basa at nagmamakaawa. Pagdating niya sa itaas, sinalubong siya ng katahimikan ni Victoria. Nakatayo ang babae sa gitna ng malawak na sala, nakaharap sa bintana, tila hinihintay ang kanyang pagdating. Bakit, Victoria, o dapat ko bang sabihing, Ana? Ang boses ni Gabriel ay puno ng pait at pagsisisi habang papalapit siya. Dahan-dahang humarap si Victoria. Walang gulat sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na kapayapaan. Anna died 12 years ago, Gabriel. You killed her with your betrayal. The woman standing in front of you is the consequence of your choices. Ang kanyang tinig ay walang alingaw-ngaw ng galit, tanging ang tunog ng isang katotohanang hindi mababali. Nalinlang ako si Nicole. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Ana, patawarin mo ako. Ngayong alam ko na ang totoo, maaari nating ayusin ang lahat. I'll leave her. We can be a family again with the twins. Pagsusumamo ni Gabriel, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa braso ni Victoria. Marahang inalis ni Victoria ang kamay ng lalaki. Tila ba ito ay isang maruming bagay? Family, you think a family is something you can just pick up after throwing it in the trash for a decade. You didn't choose Nicole because you were deceived, Gabriel. You chose her because you were greedy. You wanted a trophy, not a partner. You wanted power, not love. Namutla si Gabriel, ang bawat salita ni Victoria ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang dignidad. But the children, they deserve a father with the rank of father who can give them everything. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria. My children already have everything they need. They have honor, they have skill, and they have a mother who never wavered. Ang rango mo, it's a borrowed glory that's about to be revoked.
In an hour, the military tribunal will receive the copies of your corruption files and the evidence of your fraud in the tournament preparations. You wouldn't, gulat na sambit ni Gabriel ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. I already did, tugon ni Victoria habang naglalakad patungo sa kanyang mesa at kinuha ang isang baso ng tubig. Your downfall is not my revenge, Gabriel. It is simply the universe balancing the scales. You are no longer a colonel in my eyes. You are just a man who realized too late that he traded a diamond for a piece of broken glass. Habang nakaluhod si Gabriel sa gitna ng marangyang sala basang-basa at talunan tumalikod si Victoria, ang kanyang anino ay humaba sa sahig tila isang reynang tinatapos na ang isang madugong labanan nang hindi man lamang dinudumihan ang kanyang mga kamay. Ang bango ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin sa aming ancestral dojo sa Rizal ay tila isang familiar na yakap na nagpapakalma sa aking naglalabanang isipan. Sa gitna ng malawak na silid na gawa sa matitibay na kahoy, nakaupo ako sa banig habang dahan-dahang pinupunasan ang mga medalya at sinturon ni Leo at Luna. Ang bawat haplos ko sa tela ay tila isang pagbabalik tanaw sa bawat sakripisyo, bawat pasa at bawat patak ng pawis na ibinuhos namin sa loob ng 12 taon. Pumasok ang kambal ng walang ingay, ang kanilang mga galaw ay tila mga anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumabi sila sa akin, ang kanilang mga mukha ay bakas ang seryosong disposisyon na malayo sa karaniwang mga bata sa kanilang edad. Mom, ito. Ang tawag ni Leo, ang kanyang boses ay malalim at puno ng determinasyon. Alam na namin ang lahat. Alam na namin kung sino si Colonel Balthazar sa buhay mo. Hindi ako natigilan. Alam kong darating ang sandaling ito. Tumingin ako sa kanila, sa mga matang kikinuha ang talas ng aking ama at ang lamig ng aking kalooban. Hindi siya bahagi ng buhay niyo, ang aking maikli at siguradong sagot. Ang dugong nananalaytay sa inyo ay galing sa isang pamilya ng mga mandirigma na may dangal. Ang lalaking iyon ay isang anino lamang ng nakaraan na kailangan nating lampasan. Hindi kami natatakot, Mom. Dagdag ni Luna habang hinahawakan niya ang aking kamay. Bukas hindi lang kami lalaban para sa tropeyo. Lalaban kami para sa pangalan mo. Isang bihira at totoong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang aking golden moment, ang mapagtanto na sa kabila ng lahat ng puot, nakapagpalaki ako ng 2 tao na marunong magmahal at magtanggol sa katotohanan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng tarangkahan. Ang marahas na pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mabibigat na hakbang sa semento ay sapat na upang malaman ko kung sino ang dumating. Pinatayo ko ang kambal at pinapasok sa loob ng bahay bago ko hinarap ang anino sa pintuan. Si Gabriel, wala na ang kanyang uniforme. Suot lamang ang isang gusot na barong at mga matang puno ng desperasyon at panganib. Tila isang sugatang hayop na nakasok sa sulok, handang mangagat kahit na wala ng pag-asa. Anak, kailangan nating mag-usap. Ang kanyang boses ay paos, tila galing sa ilalim ng lupa. Wala na tayong dapat pag-usapan, Gabriel. Ibinigay ko na ang lahat ng kailangan mong malaman sa opisina mo. Ang aking malamig na tugon habang nakatayo ako ng tuwid sa gitna ng dojo. Listen to me, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Kung itutuloy-tuloy mo ang paglalabas ng mga dokumentong iyon, hindi lang ako ang babagsak. Masisira rin ang kinabukasan ng mga anak mo. I have friends in the committee. I can blackball Leo and Luna. Sisiguraduhin kong hindi sila makakatapak sa kahit anong military academy or professional league sa bansang ito. They will be nobodies just like you were 12 years ago. Isang hakbang ang ginawa ko patungo sa kanya. Ang bawat pulgada ng aking pagkatao ay naglalabas ng isang aura na nagpatigil sa kanyang pagwawala. You're still the same, Gabriel. You use threats because you have no real power. You think the world still revolves around your rank. Lumapit pa ako sapat na para makita ang panginginig ng kanyang panga. The committee you're talking about, I bought the majority of the banks that hold their personal loans. One word from me, and they will be the ones begging for mercy, not my children. Namutla siya, ang kanyang huling baraha ay tila abo na tinangay ng hangin. Ana, please, don't do this. Give me one last chance. Let the tournament happen. If my son wins, let's forget everything. We can start over. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidiri. Starting over is for people who have hearts, Gabriel.
You only have a void. My children will win tomorrow not because of a deal, but because they are better than anything you could ever produce. Tumalikod ako sa kanya isang hudyat na tapos na ang usapan. Ngunit bago ako makapasok, narinig ko ang kanyang huling banta, ang boses ng isang lalaking wala nang natitirang dangal. Kung ayaw mong makuha sa santong dasalan, makukuha sa santong paspasan, Ana. Bukas sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung anong klaseng kabit ang ina ng mga paborito nilang scholar. Hindi ako tumigil sa paglakad. Ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumaraan. Pagpasok ko sa loob, tiningnan ko ang mga anak kong naghihintay. Ang laban bukas ay hindi na lamang tungkol sa medalya. Ito ay ang huling pagkakataon upang ibaon ang pangalang Gabriel Baltazar sa limot ng kasaysayan. Ang loob ng Araneta Coliseum ay tila isang nagbabagang pugon. Ang init ng libo-libong katawan, ang amoy ng liniment na humahalo sa singaw ng kape, at ang nakabibinging dagundong ng hiyawan ng mga tao ay sapat na upang payanigin ang katinuan ng kahit sinong baguhan. Nakaupo ako sa pinakagitna ng VIP box, ang aking mga kamay ay nakapatong sa malalamig na sandalan ng silya. Suot ko ang aking salamin sa mata, pinagmamasdan ang bawat sulok ng arena na tila isang general na naghahanda sa huling pagsalakay. Sa ibaba sa hanay ng mga opisyal naroon si Gabriel. Bakas sa kanyang mukha ang matinding puyat at tensyon, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang tindig. Sa tabi niya, si Nicole ay panay ang paypay sa sarili, ang kanyang mga mata ay balisa pabalik-balik ang tingin sa akin at sa ring. Alam nilang ito na ang kanilang huling baraha. Kung matatalo si Xander tuluyan, nangguguho ang lahat ng kanilang itinayo sa loob ng mahabang panahon. Ladies and gentlemen, the main event for the junior division, Xander Baltazar versus Leo of the Kidlat clan. Ang anunsyo ng MC ay sinundan ng mas malakas na hiyawan. Lumabas si Leo mula sa dilim, ang kanyang puting uniforme ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at kontrol, walang bakas ng kaba. Sa kabilang panig, lumabas si Xander, suot ang pinakamahusay na gear, ngunit ang kanyang mga mata ay malikot at puno ng galit. Nakita ko ang sandaling lumapit si Gabriel kay Xander at may ibinulong isang huling instruksyon na alam kong hindi tungkol sa dangal. Nagsimula ang laban. Sa unang ilang minuto, tila isang tula ang bawat galaw ni Leo. Umiilag siya sa bawat suntok ni Xander na tila ba bumabasa siya ng isang librong kabisado na niya. Ang bawat sipa ni Leo ay tumatama ng may katumpakan, lumilikha ng isang mabigat na tunog sa tuwing tumatama ito sa katawan ng kalaban. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, halatang mas bihasa at mas malakas ang batang wala pang pangalan sa mundo ng competition. Dahil sa matinding kahihiyan at desperasyon, nakita ko ang pagbabago sa kilos ni Xander. Tumingin siya sa kanyang ama at tumango si Gabriel. Sa gitna ng isang clinch, palihim na gumamit si Xander ng isang ipinagbabawal na teknik, isang matalas na siko sa lalamunan ni Leo habang nakatalikod ang referee. Ang malakas na pagtama ng katawan ni Leo sa banig ay nagdulot ng panandaliang katahimikan sa buong Coliseum. Namutla ako, ngunit hindi ako kumilos. Ang aking mga kuko ay bumaon sa sandalan ng aking silya, ngunit ang aking mukha ay nanatiling asero. Nakita ko ang pagngisi ni Gabriel. Ang referee na alam kong binayaran nila ay nagsimulang magbilang ng napakabilis, tila ayaw nang bigyan ng pagkakataon ang aking anak na makabangon. 1, 2, 3, 4, ang bawat bilang ay tila isang pintig ng kamatayan. Pinanood ko si Leo. Ang kanyang paningin ay tila malabo at ang kanyang paghinga ay kapos. Ngunit sa gitna ng ingay, nakita ko ang kanyang mga daliri na kumuyom sa banig. Ang dugo sa kanyang labi ay pinahiran niya ng walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan sa gitna ng pagbibilang ng referee, tumayo si Leo. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Ang dating kalmado ay napalitan ng isang mapanganib na ningas. Ang Kidlat clan ay hindi kailanman sumusuko hanggat may natitirang hininga. Tumayo si Leo ng tuwid sa bilang na 7, ang kanyang aura ay tila isang bagyong handang manalasa. Tumingin siya sa pwesto ni Gabriel bago ibinaling ang paningin kay Xander na ngayon ay nagsisimula ng manginig sa takot. Ang katahimikan sa loob ng Coliseum ay tila isang banta ng paparating na unos. Habang nakatayo si Leo sa gitna ng ring, ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang bata. Ito ay mga mata ng isang mangangaso na natukoy na ang kanyang huli. Hindi na siya naghihintay. Sa isang kisap mata, bago pa man makahuma si Xander, gumalaw si Leo ng may bilis na tila ba hiniwa ang hangin.
Ang bawat sipa at suntok niya ay hindi lamang basta lakas, ito ay sining ng Kidlat Clan na hinasa sa loob ng 12 taon ng pait at disiplina. Ang tunog ng bawat pagtama ng kamao ni Leo sa katawan ni Sander ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng arena, isang ritmo ng katarungan na nagpatahimik sa mga nagdududa. Hindi makasabay si Sander. Ang bawat pandaray niya ay sinalag ni Leo ng may katumpakan. Sa huling bahagi ng laban, isang mabilis na pag-ikot ang ginawa ni Leo at ang kanyang binti ay tumama sa dibdib ni Sander nang may sapat na puwersa upang liparin ang bata patungo sa mga lubid ng ring bago ito bumagsak ng walang malay sa banig. Winner by knockout. Leo of the Kidlat Clan. Ang sigaw ng MC na sinundan ng isang pagsabog ng hiyawan na tila yayanig sa pundasyon ng gusali. Tumayo si Gabriel mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy sa tindi ng galit at kahihiyan. Wait, this is a disqualification. Masyadong marahas ang batang yan. He used illegal moves. Sigaw ni Gabriel, pilit na ginagamit ang kanyang awtoridad upang baligtarin ang resulta. Ang referee ay nagsimulang mag-alinlangan, tumitingin kay Gabriel ng may takot. Dahan-dahan akong tumayo mula sa VIP box. Ang tunog ng aking mga takong sa semento habang bumababa ako patungo sa sentro ng arena ay tila isang marcha ng kamatayan para sa karera ni Gabriel. Kinuha ko ang mikropono mula sa mesa ng mga opisyal. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng malinaw at malamig nangingibabaw sa lahat ng ingay. Colonel Baltazar, enough with the lies, ang aking panimula. Sa isang hudyat ng aking kamay sa control room, ang malalaking screen sa loob ng Coliseum ay biglang nagbago. Hindi na ang live feed ang nakikita kundi ang isang slow-motion video ng laban kanina, kitang-kita ang sadyang pagsiko ni Sander sa lalamunan ni Leo at ang pagtango ni Gabriel mula sa ibaba. Ang mga tao ay nagsimulang mag-react sa matinding galit dahil sa garapalang pandaraya. Pero hindi lang yan, dagdag ko habang ang screen ay muling nagbago. Lumabas ang mga dokumento ng corruption ng mga bank accounts kung saan inilipat ni Gabriel ang pondo ng military para sa kanyang personal na luho at ang mga peking medical records ni Nicole. Ang bawat lihim na itinago niya ay nakabukas na ngayon sa harap ng libu-libong tao at ng mga matataas na opisyal ng militar na naroon. Wag, itigil mo ito. Pagsusumamo ni Gabriel ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka habang sinusubukan niyang lapitan ang screen upang takpan ito, ngunit huli na. Ang mga sundalong naroon na dating sumasaludo sa kanya ay dahan-dahang umatras, ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Isang matandang general ang pinuno ng promotion committee ang tumayo at lumapit kay Gabriel. Sa harap ng lahat, marahas niyang tinanggal ang mga medalya sa dibdib ni Gabriel at ang kanyang rango. Colonel Gabriel Baltazar, you are hereby stripped of your rank and authority. You are under arrest for graft corruption and conduct unbecoming of an officer. Ang hatol na tila isang kulog na tumapos sa lahat. Tumingin si Gabriel kay Nicole. Humihingi ng tulong, ngunit nakita namin si Nicole na dahan-dahang umaatras patungo sa exit, dala ang kanyang mamahaling bag, tila isang daga na unang tumatalon mula sa lumulubog na barko. Gabriel, I'm sorry. I can't be part of this. Ang huling salita ni Nicole bago siya tuluyang tumakbo palayo. Iniwan ang lalaking sumira ng buhay para sa kanya. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng arena, tinitingnan si Gabriel, na ngayon ay nakapuso sa sahig, dinadampot ang kanyang mga medalyang wala ng halaga. Lumapit si Leo at Luna sa tabi ko, hawak ang tropeyo ng tunay na kampeon. It's over, Gabriel, bulong ko sapat na para siya lamang ang makarinig. The glass is finally shattered and there's no way to put the pieces back together. Habang pinuputol ng mga gwardiya ang kanyang kalayaan, sa pamamagitan ng mga posas tumalikod na kami. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Gabriel na puno ng luha, hindi ng pagsisisi, kundi ng pagkaunawa na sa dulo ng lahat, siya ang tunay na talunan. Ang amoy ng luma at maalikabok na silid ng hukuman ay tila isang paalala na ang lahat ng kasalanan, gaano man katagal itago, ay may nakalaang araw ng paniningil. Nakaupo ako sa likod ng aking abogado. Suot ang isang puting terno na sumisimbolo, isimbolo hindi ng kapatawaran, kundi ng isang malinis at bagong simula. Ang tunog ng bentilador na umiikot sa itaas ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng kalayaan ni Gabriel. Nang pumasok si Gabriel, hindi ko agad siya nakilala. Wala na ang kanyang matikas na uniforme,
Pinalitan ito ng isang dilaw na damit ng detinyado. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Sa tabi niya ay si Nicole na nahuli sa paliparan bago pa man makalabas ng bansa. Wala na ang kanyang mamahaling alahas at makapal na makeup. Ang tanging natira ay ang isang babaeng nanginginig sa takot, pilit na umiiwas sa tingin ng mga tao. "Ana, please," ang basag na tinig ni Gabriel, habang dinadala siya ng mga gwardiya sa harap ng hukom. Tumingin siya sa akin, naghahanap ng kahit katiting na awa. "Para sa mga bata, wag mo kaming hayaang mabulok sa kulungan. Magbabago ako, pangako. I'll do anything just to be with my family again." Hindi ako tumayo, hindi rin ako sumigaw. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata ng may matinding rasyonalidad. "Gabriel, you keep talking about family like it's a shield you can hide behind. But a family is built on truth, not on the ruins of someone else's life." Ang aking tinig ay matatag, bawat salita ay may bigat ng katotohanan. "You didn't just lose your career, you discarded your soul 12 years ago. Ang pamilyang tinutukoy mo ay matagal mo nang pinatay." Lumingon ako kay Nicole na ngayon ay umiiyak ng tahimik. "At ikaw, Nicole, you thought you could build your happiness on the tears of a pregnant woman you kicked out into the rain. Look at where your greed brought you. You're not a victim of Gabriel. You're a victim of your own choices." Ang boses ng hukom ay bumasag sa tensyon ng silid. "Based on the evidence of graft corruption and the overwhelming proof of fraud and perjury, I hereby sentence Gabriel Balthazar and Nicole Santos to maximum imprisonment without the possibility of parole." Isang matinis na iyak ang kumawala kay Nicole habang pilit siyang kumakapit sa rehas ng upuan. Si Gabriel naman ay tila isang estatwang gumuho, ang kanyang mga tuhod ay bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na sahig. "Ana, patawarin mo ako, Ana." Ang kanyang huling pagsusumamo habang kinakaladkad sila palabas ng mga awtoridad. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kinuha ko ang aking bag at lumakad patungo sa pintuan. Hindi ako lumingon sa likod. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa sahig ng korte ay tila isang hudyat na ang utang ay bayad na. Wala na ang galit. Wala na ang puot. Ang tanging natira ay ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Sa labas ng korte, sinalubong ako ni Leo at Luna. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng liwanag na tila babasbas ng langit. "Is it finally over, Mom?" tanong ni Luna habang humahawak sa aking braso. Umiti ako sa kanila, isang tunay na ngiti na nanggagaling sa kaibuturan ng aking puso. "Yes, children, it's finally over. Today we don't just leave the past behind. We walk toward a future that we built with our own hands." Sumakay kami sa sasakyan at iniwan ang gusali ng korte. Habang pinapanood ko ang paglayo ng lugar na yon sa rearview mirror, alam ko na ang pangalang Victoria ay hindi lamang isang maskara. Ito ang aking pagkakakilanlan, isang babaeng nadurog man ng pagtataksil, ay muling nabuo ng mas matibay, mas maningning, at higit sa lahat malaya. Ang simoy ng hangin sa aming ancestral home sa Rizal ay may dalang amoy ng basang lupa at namumukad na sampagita. Napakasarap sa pakiramdam ng init ng unang sikat ng araw sa aking balat habang nakaupo ako sa beranda, bitbit ang isang tasa ng mainit na kape. Sa malayo naririnig ko ang ritmo ng mga sapatos ni Leo at Luna na tumatama sa sahig ng dojo, isang tunog ng disiplina, at pagsusumikap na ngayon ay wala ng bahid ng takot o pag-aalinlangan. Dahan-dahan akong bumaba sa harden, bitbit ang isang maliit na punla ng jasmine. Lumapit ako sa gilid ng bakod, kung saan 12 taon na ang nakararaan, ay itinanim ko ang aking mga pangarap na winasak ng isang bagyo. Gamit ang aking sariling mga kamay, hinukay ko ang lupa. Ramdam ko ang bawat butil ng buhangin sa aking mga kuko, isang paalala na ang lahat ng buhay ay nagmumula sa pagpapakumbaba at pagtatanim. Madalas akong tanungin ni Lolo Manuel, "Ana, napatawad mo na ba siya?" Tinitigan ko ang punla sa aking kamay bago ko ito dahan-dahang inilagay sa hukay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit o ang pagpayag na muling makatapak ang taong nanakit sa iyo sa iyong buhay. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagbitiw sa kadena ng pot na nagkakabit sa iyo sa iyong nakaraan. Pinatawad ko na si Gabriel, hindi dahil karapat-dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil karapat at dapat ako sa kapayapaan.
Ang kanyang pagkabilanggo ay hatol ng batas, ngunit ang aking kalayaan ay hatol ng aking sariling puso. Nakita ko ang aking reflection sa isang maliit na tipon ng tubig sa dahon. Ang babaeng naroon ay hindi na ang sugatang si Ana na pinalayas sa ulan. Siya ay si Victoria, isang babaeng natutong yakapin ang kanyang mga galos bilang bahagi ng kanyang kagandahan. Natutunan ko na ang kabutihan kapag walang kasamang talas at paninindigan ay nagiging daan lamang para sa pang-aabuso ng iba. My kindness now has thorns, and that is how it should be. Mom, tara na, baka mahuli tayo sa flight, ang sigaw ni Leo mula sa pinto. Nakasuot na sila ng kanilang mga travel gear. Pupunta kami sa Japan para sa isang international exchange program ng kanilang martial arts clan. Isang bagong yugto, isang bagong mundo na aming sasakupin ng magkakasama. Tumayo ako at pinagpag ang dumi sa aking mga kamay. Tiningnan ko ang itinanim kong jasmine, alam kong balang araw ay mamumukadkad ito nang may pinakamabangong samyo sa buong paligid. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti. Nagtatapos ito sa muling pagkabuo ng isang pagkatao na akala ng marami ay tuluyan ng nadurog. Habang naglalakad ako patungo sa aking mga anak, hindi na ako tumitingin sa likuran. Ang bawat hakbang ko ay puno ng katiyakan. Ang dilaob ng nakaraan ay naging liwanag na ngayon sa aking dinadaanan. I am no longer just a survivor. I am the architect of my own peace. Ang buong mundo ay naghihintay, at sa pagkakataong ito, hindi na ako muling magtatago sa anino ng kahit na sino. Ako si Victoria at ang aking rurok ay nagsisimula pa lamang.